Naayos nila yung oxygen. Alam nyo guys, buti na lang talaga. Napakabilis rumisponde ng Quezon City. Alam nyo, very convenient tumawag sa 122. Yan ang emergency hotline ng Quezon City. Pag dial nyo noon, meron agad sasagot. Tapos, mag-a-assist agad sila katulad niyan. In less than 20 minutes, nandito na yung, yung ambulansya. So, yung ambulance is dito galing sa barangay namin, kaya mabilis silang nakakadating. Tapos, yun, magpapadala tayo sa Veterans Medical Center. Hindi kasi kami mapakampante dahil si mama nag-chill siya pero wala siyang lagnat. Ibig sabihin may something, kaya hindi na siya nakukuha sa gamot. So, idiretso na natin dun. Mabuti na ang safe than sorry. At least, no, diba guys, naagapan natin sakali. Ayan. Thank you, baby. Si Jet na nag-drive ng sasakyan. Okay. Ayun. Init na, stress sa init. Kuya, maraming salamat po sa inyo. Saan po kayo galing? Ano po, Santa Monica po? Barangay Santa Monica talaga. Salamat po, kuya. Ingat po pa uwi. Okay guys, ayan, update ko kayo guys kasi habang nandito ko sa waiting area, so si mama nandun siya sa loob kasama si King. Buti na lang nga kasi, actually bawal talaga doon sa loob. Buti na lang dahil wala namang malapit na waiting area doon. Inaabangan din kasi si mama na mag-spit nung plema para matest nila. Pinaiwan ko na si King doon sa loob. So, siya yung nagbabantay doon kay mama. Although, meron naman kasing mga nurse dahil nasa siya, emergency room. So, ngayon, ang nangyari was, okay guys, let me take you back to what really happened kanina. Dahil sobrang bilis ng mga pangyayari, the reason why inadmit namin si mama is mababa nga kasi oxygen level niya, tapos nag-chill siya. Although wala siyang lagnat, pero hindi rin kami pwedeng pakampante dahil nga inuubo siya, so may plema. Malaki kasi yung chance na infection yung nangyari sa kanya. May history pa naman si mama ng pneumonia, 'di ba? So tinawagan ko si kuya, tapos yun, nag-decide na kami parehas na dalhin na agad nga si mama dito sa hospital para ipa-admit. So habang nasa ambulansya si mama, naka-oxygen siya kasi nga alam ko para meron siyang assistance sa paghinga dahil nga alam ko hirap siyang huminga, kaya ang hiningi ko talaga ng ambulansya is yung may oxygen. So nung dumating siya dito sa emergency room, inadmit kagad siya, pinasok siya sa loob, tapos nag-run na ng mga test. And ang unang-unang approach sa akin ng nurse was, hinihinga na ako ng consent kasi kailangan daw i-intubate ni mama. Kaya, naloka talaga ako. Kasi alam mo, wala pang 15 minutes kami dito sa loob ng hospital. Kailangan niya ng i-intubate. Sabi ko, bakit? Kasi ang baba daw ng oxygen level. Nung unang saksak daw nila ng oxygen was parang 80 yung level ng oxygen niya. Tapos, yun, hinihingan na ako ng consent kasi kailangan na daw tubuhan, kasi nga daw kailangan naka-ventilator para magkaroon ng maayos na flow ng hangin. Kasi kailangan ng tulungan yung lungs niya para mag-produce ng maayos na flow ng oxygen. So, nagulat ako nung sinabi yun kasi, 'di ba, parang pag sinabihan ka na tutubuhan ng pasyente, worse na yon guys, kasi i-induce nila yan and makokoma ang pasyente kasi intubated. Hindi siya pwedeng intubated ng conscious siya. So very very uncomfortable and hindi yon gano'n nagwo-work. Kaya sabi ko, grabe, ibang level of pagdedesisyon para sa akin. So una kong tinawagan, of course, si Kuya Victor. So, yun, nag-decide kami na actually, bago ko pala tawagan si Kuya Victor kasi hindi ko sila ma-reach kagad dahil sobrang hina ng signal dito. Ang una kong tinawagan is si Dr. Layaw. Dr. Layaw is our family doctor who specializes in
pulmonology yata ang tawag sa kanya, or basta yon yung nagka-COVID kasi kami way back pandemic season. Yon, si Dr. Layo talaga yung tumitingin sa amin sa buong family, and si Dr. Layo din yung nakapagpagaling kay Jet nung halos nag 50-50 na siya during COVID season. So, siya yung una kong tinawagan, and based nga doon sa mga ni-report ko sa kanya na sinabi lang din naman sa akin nung nurse, sabi niya it is best to have her intubated kasi sabi niya it's either hindi siya tutubuhan tapos mag-aantay ka lang kung makaka-recover siya or stable, or de-decline na magde-decline yung oxygen level niya. Kumbaga, mag-worsen yung case niya. And alam nyo naman, pag gano'n na nangyari, bumaba ang oxygen level. So, end up, 'di ba? It's either magka-cardiac arrest yung pasyente, or hindi ko alam kung ano pang mga possible na pwedeng mangyari. Basta alam nyo na yun, guys, worst case scenario pag wala ng oxygen sa katawan, 'di ba? Ganon. Ngayon, the other option kanina was have her intubated nga, kasi ang sabi naman ni Doc Layaw is pag hindi mo siya tinulungan para mapabuti yung oxygen level niya, ganun din ang mangyayari, 'di ba? Tapos kung isusugal mo naman na i-intubate siya, wala din naman yung guarantee na gaganda yung, makaka-recover, fully recovered yung katawan niya. But sa age ni mama, 'di ba, yung mga ganyang scenario, very high risk na sa kanila. And sabi nga, 'di ba, alam nyo naman yan, guys, pinagdaanan natin yan during pandemic season, yung mga tinutubuhan, iilan na lang sa kanilang nakakalabas ng ospital ng buo pa or humihinga pa. So, once na tinubuhan ka, parang sinintensyahan ka na din sa simpleng salita, parang ganun. So, ang nangyari was, sabi ni Doc Layaw is mabuti na nga daw, or maganda na nga daw na i-intubate na lang. Kung papipiliin ka sa dalawa, worst case scenario, or the worst case scenario is magpa-intubate na lang para may assist ng ventilator. Kung both naman doon mag-e-end up, at least, 'di ba, mas naipaglaban kahit papaano yung pasyente pag tinubuhan. So, before signing the consent form, buti sumagot na sila kuya, nakahanap ako ng signal somewhere dito sa medyo parking area ng property dito sa Veterans Medical Center. Tapos yun, in-explain ko sa kanila yung nangyari, and ganun din naman yung respond ni kuya Kung wala talagang choice, edi talaga, kumbaga patubuhan na lang talaga, ganyan. Pero sabi ko, wag ka mag-alala kasi hindi rin naman ako talaga nagwo-work well sa akin yun. Kasi kumbaga parang ang nangyari was yung initial assessment nila is napakabilis. Wala pang 30 minutes, tutubuhan na kagad yung pasyente. So, pinakiusapan ko ulit yung nurse, and then nakapasok ako dun sa loob, nakausap ko yung mga doktor. Sinabi ko, nasubukan muna natin lahat, 'di ba? Mag-administer muna sila ng antibiotics since mukhang matindi yung plema ni mama, at sige nga, given na baka infected na nga siya, or yun nga, anong tawag dito, may infection na nga, kaya gano'n nagde-decline yung oxygen level niya sa tindi ng infection. Okay, so at least in-exhaust mo na lahat ng mga magagawa, like naka-oxygen, naka-antibiotic, tapos yun, nag-run din sila ng mga other tests, nag-ECG sila para makita yung condition ng heart, tapos meron din silang ginawa na iba pang test, tapos i-x-ray si mama. Kanina nag-extract din sila ng blood para makita kung may infection ba sa dugo. Ayun, so yun yung inaantay namin ngayon. So dumating kami dito sa hospital. Teka i-check ko lang yung time. Okay, so nung time na yun na nagde-decide kami kung i-intubate si mama o hindi was around 2 o'clock. Tama ba? 2 o'clock. Oh, around 2 o'clock nga. Tapos ngayon ay magpo-4 o'clock na. Okay na yung oxygen level niya. Sabi ko, although pinirmahan ko na, guys, yung consent form, pero although guys, pinirmahan ko na yung consent form sa pag-intubate kay mama, pero ang kabilin-bilinan ko sa kanila, they would have to
check with me again before administering or before, doing the process agad-agad. Kasi sa ngayon kasi, kumbaga, last option namin yon pag-intubate sa kanya. So ngayon, i-exhaust mo na lahat. And since 2 o'clock hanggang ngayong magpo 4 o'clock na, tumaas na yung oxygen level niya. Kanina from 80, ngayon nasa 94 na yung oxygen level niya. So that is a very good sign na maganda pa din talaga yung condition ng katawan ni mama. So hoping ako ngayon na mag-work talaga agad-agad yung antibiotic sa katawan niya, kasi if not, ito naman yung mangyayari. If hindi mag-respond yung katawan niya doon sa mga binigay na gamot ngayon, kung stable ang oxygen level niya at hindi mag-respond yung mga gamot, somehow meron pang ibang magagawa. Pero kung hindi nagre-respond yung katawan niya doon sa antibiotics, plus bumababa pa rin, patuloy pa rin nagde-depreciate yung oxygen level niya, yun na yun, sabi ko, doon na sila mag-intubate, kasi kumbaga wala na hindi na nagre-respond yung katawan niya, so kailangan ng tulungan ng ventilator. Pero sa ngayon okay naman guys, 94 yung level ng oxygen ni mama, kaya nandun si King sa loob nagbabantay habang ako nandito sa waiting area, kasi hindi pwedeng masyadong maraming tao doon. So yun lang guys ang maging update ko sa inyo sa ngayon. Kaya si Jet, actually lumabas si Jet, nagpunta siya ng Trinoma, punta daw siya ng Adoration Chapel doon sa Trinoma, kasi gusto niyang mortify, maglalakad lang yon, iniwan niya yung sasakyan dito. So from Veterans Medical Center, maglalakad siya papuntang Trinoma for mortification para kay mama, tsaka yung prayers para kay mama Toyang. Alam nyo naman guys, di ba, hanggat kaya naming ilaban si mama, ilalaban talaga namin yan. So kung ano man yung mangyari ngayon, sabi ko kay kuya, rest assured na talagang gagawin ko naman talaga lahat nung magagawa ko. Hindi rin naman ako basta magde-decide na lang, nabitawan na lang si mama ng ganun-ganun na lang. Kaya ayun, medyo nakampante din sila kuya sa Canada at nakatulog na din sila kasi madaling araw doon. So yun guys, update ko na lang ulit kayo mamaya kasi may phone call ako. Hello. Okay ka lang? Nasaan tayo? Alam mo, nasaan tayo? Alam mo ba, nasaan tayo? Hello. Mama. Hello. Hello. Mama. Mama. Hello. Is naka NGT na si mama, tsaka yung anong tawag dyan, high powered oxygen or yung high supply oxygen yata ang tawag dyan. So yun, okay na yung oxygen na guys, 94. Yun lang, yung BP niya tumaas after mag NGT. So yan, BP niya 171, pero yung oxygen niya ganyan na siya naglalaro, 93, 95. So napakagandang niyan, progress. Yun lang, yung BP niya ang ima-manage. Na-stress siya siguro sa pagkabit ng NGT kanina. So, tapos meron siyang mga nakakabit for monitoring. Guys, ayan. Pauwi na tayo. Settle down na si mama doon sa ICU. Alam niyo, ang ganda ng ICU nila dito. Hindi siya yung typical na ICU na yung maramihan, ganyan. Per room siya. Para siyang suite. So, doon nakapwesto si mama. Kaya si Ate Elsan, nandun din siya sa loob. Binigyan siya ng lab gown. Kasi siya nga yung magbabantay kay mama. So tayo, uwi na muna tayo guys. Dahil kailangan ko din magpahinga. For tomorrow, babalik tayo dito. Hinihingal ako.
Hinihingal ako. Alam nyo, parang bumagsak na yung energy ko. Ngayon na nai-settle down na si mama. Ayan na. Ayan na, yung ano ko, always kong ganap. Yung adrenaline ko pag talagang emergency onto the highest level. Pati presence of mind. Pero once na natapos na yon, bumabagsak na yung level of awareness ko and yung energy ko. Nasasabaw na ako. It means I need to rest na. So yun. Uwi na tayo, guys. Maraming salamat pala kay Nurse Tina. Siya yung nurse ni Mama doon. Napakabait, napakabait, napakalambing, napaka-accommodating. Maraming salamat, Nurse Tina, for taking care of Mama. Good night, everyone. Pagod na pagod na si baby. Okay lang yan, ha? Diba, Jesus ko sa Buti nga, maayos na si mama eh. At least, yung uwi ko talagang pagod na pagod ako at makakatulong din ako ng matiwasay at mahimbing kasi alam ko na maayos din yung kalagayan ni mama.